Naniniwala ang ilang legal expert na dapat mag-inhibit ang ilang senator judge. Nahayagang sumusuporta kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings laban sa kanya. Sabi naman ng isa pang expert, posibleng magbago naman ang kakailanganin bilang ng boto sa pag-convict o acquit sa bise, kung mababawasan ng 24 na senator judge. May unang balita, si Ian Cruz. Sa proseso ng hudikatura, may tinatawag na judicial recusal. Ito ang pagdiskwalipika sa isang presiding judge sa paghawak ng isang kaso dahil nakompromiso ang kanyang impartiality. Dahil nitong masiguro ang isang paglilitis ay patas at walang kinikilingan, bagay na pinoprotektahan mismo ng saligang batas. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating National President ng Integrated Bar of the Philippines, maaring magkusa ang isang huwes o kaya'y magmusyon ang isa sa magkatunggaling partido sa kaso para pwersahang alisin ang hukom. Upon motion of either party on limited grounds, for example, relationship, conflict of interest, prejudgment, mga ganyan, pwede hong by force mapapa-inhibit yung judge at mapapalitan. Sa paniniwala ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, dapat nang mag-recuse o mag-inhibit bilang senator judge ang ilang senador dahil sa mga naging pahayag nila. I think they should, Senator Pato, Tolentino, about recusing themselves. The source of legitimacy is independence. If they're incapable of independent thinking, I think they should withdraw and say, we are not participating. Nitong Martes, tumayo si Senador Bato de la Rosa para hinging i-dismiss ang impeachment complaint kahit hindi dumaraan sa paglilitis. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Si Senador Francis Tolentino naman, sinabing functionally dismissed na ang impeachment case kapag lumagpas sa June 30 ang paglilitis. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation. Sabi naman ni De La Rosa, hindi siya mag-i-inhibit dahil walang pagbabawal sa naging hakbang nila na ipadismiss ang impeachment complaint. Ayon sa legal expert, hindi madali at magiging madugo ang pagpapa-inhibit at maging ang pagpapatanggal sa isang nakaupong senator judge ng impeachment court. Maaari, but pagbobotohan nila yan ulit and it will be very contentious. Wala kasing specific provision dun na unlike the rules of court and many other rules of administrative bodies. Pero sabi ni Senate President Cheese Escudero, hindi nila mapipilit ang isang senator judge na mag-inhibit sa impeachment. Desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court. Sakaling may mag-inhibit nga sa mga senator judge na kalyado ni VP Sara, magkakaroon ng bagong tanong. Ang requirement sa saligang batas is 2/3 of all of the members of the Senate. Majority is based on who votes. That is a rule that applies to the courts. Halimbawa, yung mag-recuse na isa, 22 na lang ba bibilangin natin o out of 24? So, hindi klaro yun sa saligang batas, hindi rin yung klaro sa rules. Possible naman na may mag-recuse talaga. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.